Have you ever experienced traveling in 4 states in the US in just one summer? One of my favorite things to do is to travel, and welcome to Marco Cito Vlogs. And I'll tell you the story on how I went to 4 states in just one summer. So let's start my summer journey in Nevada. And syempre, saan pa nga ba sa Nevada? And guys, maulan, kumikidlat-kidlat pa. Ang lakas ng ulan. And nagsisimula na maging traffic kasi yung mga daan bumabaha na. I'm actually ready na. Pupunta ako ngayon ng Las Vegas. Si Mami dumating na dito sa US like a month ago, pero ngayon lang kami magkikita sa wakas. And hindi dito, kundi sa Las Vegas. So yun guys, excited din ako kasi first time kong pumunta doon. Kakadating ko lang dito sa airport. Ang tagal ng biyahe ko. Maulan kasi kaya traffic masyado. And of course, while waiting for the flight, kain muna tayo. I was craving Burger King na talaga. Una, then ang flight is almost 5 hours from Charleston to Las Vegas. So just landed here at Las Vegas. Airport pa lang. Pwede ka na mag-casino. Actually, hindi casino. Maglaro ng mga slots. So, pwede na mag-gamble. Sobrang init as in. Welcome to Las Vegas. How was your trip, man? Kinda long. Was it? From where? It was just from Charleston, South Carolina, but kaka-check-in ko lang din dito sa hotel. Yun, papunta na ako sa room ko. Hopefully, maganda naman yung room. Pero one night lang naman ako dito. Bukas, mag-check out ako kasi doon ako mag-stay sa hotel na binook ni na Mami. So, sama-sama na kami doon. Kala ko, mainit na doon sa amin sa South Carolina pero mas mainit dito. Super, parang nasa sauna. Finally, nasa hotel na ako. Nasuwa lang ako ng room tour ng hotel ko, ng room ko. Easy. Yan yung bed. And tingnan nyo to guys. Like open lang siya. Ito na kagad. Maligo ka na. Shower room. Safety box. Diyan ko ilalagay yung mapapanalunan ko sa casino. So, lumabas muna ako guys sa hotel kasi sabi nung Uber driver ko kanina punta daw ko dito sa Milaw. Kasi meron daw dito parang show ng mga fountain and lights. So madami din taong nakaabang. Good morning guys! So it's day 1 here in Las Vegas. Kakagising ko lang. I'm ready to check out kasi magta-transfer ako ng hotel doon na sa binook ni na Mami. And guys, kaka-check out ko lang. Tapos iniwan ko lang din yung gamit. Nakakatuwa kasi yung mga bellboys doon, mga Pilipino. Nagtawid lang ako ng kalsada, then ito na siya, mga kainan. Kakatapos ko lang maglaro ng slot. Naka 200 ako. Talo. So ayun, okay na yun. Tama na yun. Almost 3 hours din ako doon. And natalo akong 200. So okay na yan. Magandang experience din. Magandang experience na matalo. So, papunta ako doon sa signage na sikat yung may nakalagay na welcome to Fabulous Las Vegas. Ilang minutes lang siya away from doon sa hotel na in-stayan ko. Welcome to Fabulous Las Vegas. Medyo mahaba din ang pila. At bilat na bilat. Sobrang init. Dito 117. Oh my god. Sakit sa balat guys. Cellphone ko yung iPhone. Wala na. Ayaw na. Heat stroke na. Ayan. Finally nag-on na siya. Makakapag-book na ako ng Uber. Ganda dito guys, medyo high-end na casino.
pumunta ako dito kasi may Sephora dito. May pamiss ko naman. Kasi kailangan talaga yung dito kasi sobrang init. And since it's summer, what do you expect guys? It's Vegas, triple ang init dito. Kaya pansin ko nagkalat ang mga ganitong mist sa mga establishments dito. What do you guys have planned for this trip? Kind of odd because tomorrow we're leaving and then we're going to California. Tomorrow? Yeah, it's just for day trip and then we're going back here for the night. Oh my goodness, Yeah. that's a lot of traveling. Welcome! Welcome yung sarili. Here's the bathroom, TV. Hindi ata uso dito guys ang complimentary drink. Wala na naman. So, paano magkakape bukas? Microwave, coffee maker, toaster, and this one is dishwasher. Yan. Not much of a view. Try ko puntahan yung pool. Maaga pa naman. Time check, it's only 6:45 and then yung dating ni na mami is 9:45. Pabalik na ako sa room ko para maligo na and siguro matutulog muna ako. And hindi ko alam kung nakarating na yung aircraft ni na mami kasi hindi ko alam kung anong problem dito sa Spirit Mobile. Hindi siya hindi siya ma-track yung tracker nila, flight status. So baka nakarating na. Ayan na sila guys. Now, finally, nagkita na rin kami and dito pa sa Vegas. Vegas. Hello! Ami! Guys, nasa casino ulit. Pero yung mga kasama ko, ayan sila. Kasi gusto daw nilang magkakapatid mag-casino. Me and mommy kind of buddy. I really like here, especially at night. The night is when Las Vegas truly comes alive. Sa paglubog ng napakainit na araw ay siya naman unti-unting papalitan ng maliliwanag at makukulay na mga ilaw. Ilaw ng mga gusali, mostly mga casinos, at ang isa sa pinakamagandang attraction dito na ang dancing water fountain ng Bellagio, na lalo pang pinaganda ng makukulay at maliliwanag nitong mga ilaw. This city is transformed into a playground of dreams in the darkness. Oops! And if you thought your Vegas adventure has gone wild already, there will be more unexpected moments that will push it even wilder. Our next trip, California. Yan, may binook akong day tour na going to LA kasama ko si Mami. So yung tour, parang nakakapagod siya kung iisipin kasi almost 12 to 14 yung duration ng tour. Pero hopefully makabalik kami ng maaga tonight dito din sa Las Vegas. Okay. Say hi. 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 This time, kami lang dalawa ni Mami. Madali ang banding lang kasi whole day lang kami dito and balik lang ng Las Vegas. We just arrived here at Santa Monica Pier. Ayan, kasama ko si Mami. Nag-tour kami. Mamayang gabi balik din kami ng Vegas. Ayan. First time ko dito guys. And then, I wish that we have more time here in California. Ang ganda dito sa Santa Monica Pier. Ang sarap ng hangin at ang saya ng vibe. And as the day goes on, we make our way to Beverly Hills and stroll down the famous Rodeo Drive where the glitz and glamour of the city come alive. We also visited the Hollywood Walk of Fame, but still I realized that it's not the quantity that matters, but the quality of the time we spend together that really counts. And for our third state, off we go to Kentucky. My aunt and my cousins live there, kaya naman si Mami, most of her stay here in the US ay nasa Kentucky.
Yeah, so pupunta ako ng Kentucky ngayon dun sa bahay ng tita ko para i-meet ulit si Mami. Kasi sabi ko, kung mapapanood niya sa mga previous vlogs ko, si Mami pumunta dito sa US. So nagkita na kami before sa Vegas, ngayon naman sa Kentucky. So ganito ako lagi. Punta kung saan, then duty, and then i-meet ko ulit sila. At wala nang sinayang na oras pa. Pagkadating ko, pumunta agad kami sa downtown ng Louisville. We strolled through its historic streets. The red brick buildings filled with charming art galleries, cozy coffee shops, and restaurants create a captivating atmosphere na gustong-gusto ko. Kasama sina Mami, Auntie, and mga pinsan ko, I find myself feeling right at home in this charming city. Next up, we went to the famous Ark Encounter in Williamstown, a massive reconstruction of the famous biblical ark, the Noah's Ark. Siyempre, hindi ko palalagpasin ang mapuntahan at ma-experience to. And guys, this was built according to the dimensions given in the Bible. Meron talagang mga live animals dito sa loob. Talagang pinoportray nila yun. And since Kentucky at dito nag-originate ang fast food na KFC or Kentucky Fried Chicken, pinuntahan din namin ang museum na ito. And dito rin pala sa Kentucky, ginaganap ang pinakasikat na horse racing o derby dito sa Amerika. And to wrap up my visit here in Louisville, kumain kami sa isang Japanese restaurant owned by my cousins. And first time ko rin makaparating sa bahay ni Tita Bibit, yung kapatid ni Mami. So na-meet ko si Tita Bibit, si Tita Cheat, and then yung mga pinsan ko. And nakakatuwa din. So namasyal din kami. Marami kaming napuntahan actually. And last and final trip this summer, Florida. I was here a month ago kasi nag-apply ako ng visa. And guess what? As of now, ganyan pa din yung status kapag chinecheck ko yung tracking number ng passport ko. As of Tuesday, last week, ganyan na siya. Meron na akong tracking number pero wala man lang progress o walang pagbabago. Sabi sa akin ng consulate last Tuesday, ibabalik na nila sa BLS Center yung passport ko. Pero until now, wala pa din. Wala pang update, wala pang changes dun sa status kapag tinatrack ko sa UPS. Wala pa sa UPS. So ngayon, andito ako ngayon mismo sa BLS Center. Bumalik ako ngayon dito para tanungin sila bakit, what's happening, and hopefully kunin yung passport ko. Tama nga yung iniisip ko, nawawala yung passport ko. Sabi nila, na-ship nila sa ibang address, sa ibang applicant. Ay, tama nga talaga. Guys, naiiyak na. Kailangan ko yung passport ko kasi next week pupunta ako ng Mexico, so gagamitin ko yung passport. Pupuntahan ko na mismo yung address nung pinagsendan nila ng passport. Accidentally na hindi ko alam kung ano nangyari. Sabi ng babae sa akin sa BLS Center, parang nakasabay yung passport ko doon. So dalawang envelope nung na-receive nung lalaki. Yeah, that house, yes. Right. Yeah. Hey sir, I'm here. Hey Alejandro. Hey, thank you. Nice meeting you. Oh, finally. Yeah. Thank you. Yeah. Finally, thank you, sir. The stress of the long wait is over. Nasa akin na ngayon ang passport ko. And of course, with a visa. I hope you guys enjoyed watching and more travels to come. See you on my next vlog. Please don't forget to like and subscribe.